Ang pagmamay-ari ng isang elite NBA basketball team ay hindi basta-basta na gawain. Nangangailangan ito ng malaking halaga ng pera upang magsimula at tumakbo. Sa videong ito, kaya nga ba ng ating mga Filipino tycoons o bilyonaryo na magmay-ari ng isang NBA team o bumili ng isang NBA team? Narito ang mga tao sa Pilipinas na kayang may-ari ng isang NBA teams. Ang ikasampu sa ating listahan ay si late Danding Coangco and family. Siya ay naging tagapangulo at CEO ng San Miguel Corporation, ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain at inumin sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Naglingkod siya bilang embahador ng Pilipinas at gobernador ng Tarlac. Noong 2016, ang kanyang personal na yaman ay tinatayang nasa $1.2 billion at tinatayang sa isang pagkakataon, ang kanyang business empire ay umabot sa 25% ng kabuuang pambansang produkto ng Pilipinas. Namatay si Danding noong 2020 sa sakit na pneumonia. Ang Danding Coangco and family ay may net worth na $1.2 billion at kaya nitong bilhin ang kupunan ng Memphis noon na may presyo na $1.2 billion o 60 billion pesos. Ang ikasyam sa ating listahan ay si Lucio and Susan Cos. Sa mga hindi nakakakilala, si Lucio Co at ang kanyang asawang si Susan ay mga may-ari ng Pure Gold Price Club, isang supermarket chain na kanilang itinatag noong 1998. Simula sa isang lokasyon sa Mandaluyong City, ipinagmamalaki na ngayon ng chain ang higit sa 500 mga tindahan sa buong Pilipinas. Ang pamilya ay mayroon ding mga interes sa paglalaro kagaya ng casinos, mga hotel at pamamahagi ng alak. Ang pamilyang Co ay may net worth na $1.7 billion at kayang i-acquire ang kupunan ng New Orleans Pelicans na nagkakahalaga ngayon ng $1.6 billion o 80 billion pesos. Ang ikawalo sa ating listahan ay si Andrew Tan. Si Andrew Tan ang namumuno sa Alliance Global, isang holding company na may mga interes sa pagkain at inumin, gaming at real estate. Siya ay anak ng isang factory worker. Si Tan ang nagtayo ng kanyang kayamanan sa pagbuo ng malalaking apartment complex sa paligid ng Maynila. Ang Alliance Global ang nagpapatakbo ng Emperador, ang pinakamalaking kumpanya ng brandy sa mundo ayon sa dami ng benta. Ang anak ni Tan na si Kevin ay Chief Executive ng Alliance Global at Chief Strategy Officer ng property developer Megaworld. Ang net worth ni Andrew Tan ay nasa $2.5 billion at kaya netong i-acquire ang kupunan ng Portland Trail Blazers na nagkakahalaga ngayon ng $2.3 billion o 115 billion pesos. Ang ikapito sa ating listahan ay si Ramon Ang. Si Ramon Ang ay ang Pangulo at pangalawang tagapangulo ng San Miguel, isa sa pinakamatandang conglomerates sa Pilipinas. Orihinal na isang brewer, ang San Miguel ay nangunguna na ngayon sa pagkain at inumin, ngunit ang bulto ng kita nito ay mula sa mga negosyo ng kuryente at infrastruktura. Iminungkahi ng San Miguel na magtayo ng $15 billion na airport at city complex sa 2,500 na ektaryang lokasyon sa Manila Bay. Si Ramon Aahang ay may real-time net worth na $3.4 billion at kayang-kaya i-acquire ang kupunan ng Miami Heat na nagkakahalaga ng $3 billion o 150 billion pesos. Ang ika-anim sa ating listahan ay Jaime Zobel de Ayala. Pinamunuan ni Jaime ang Ayala Group ng kanyang pamilya hanggang sa magretiro noong 2006 nang pumalit ang kanyang anak na si Jaime II. Ngayon ang 7 anak ni Jaime ay kumokontrol sa higit sa 1/4 ng $3.9 billion na kita sa conglomerate. Nagsimula ang kanyang lolo sa isang distillery sa Maynila, pagkatapos ay pinalawak ang negosyo sa pagbabangko, real estate, hotel, telekomunikasyon at edukasyon. Ang net worth ni Jaime Zobel de Ayala ngayong ay nasa $2.6 billion at kayang-kaya niya i-acquire ang kupunan ng Sacramento Kings na nagkakahalaga ng $2.3 billion o 115 billion pesos. Ang ikalima ay ang Isidro Consunji and siblings. Ang magkapatid na Isidro Josefa, George, Luz, Maria Cristina at Maria Edwina ay namana ang kanilang kayamanan sa kanilang yumaong ama na si David Consunji. Ang kanilang kayamanan ay nagmumula sa Dimsia Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa pagpapaunlad ng ari-arian sa Pilipinas na itinatag ng nakatatandang Consunji noong 1954. Ang panganay na anak ng tagapagtatag, si Isidro Consunji ay chairman at presidente ng kumpanya na mayroon ding mga interes sa pagmimina, pagbuo ng kuryente at mga serbisyo ng tubig. Ang Isidro Consunji and siblings ay may net worth na $2.7 billion at kayang-kaya i-acquire ang kupunan ng Milwaukee Bucks na nagkakahalaga ng $2.5 billion o 125 billion pesos. Ang ikaapat ay ang Aboitiz family. Ang
Ang pribadong holding company ng pamilya na Aboitiz & Co. ay itinatag ni Paulino Aboitiz, anak ng isang Espanyol na magsasaka na lumipat sa Pilipinas noong huling bahagi ng 1800s bilang isang negosyong abaka trading at pangkalahatang merchandise. Ngayon ang mga miyembro ng ika-4 na henerasyon ay namumuno sa negosyo ng pamilya. Ang Aboitiz family ay may net worth na $2.9 billion at kayang-kaya i-acquire ang kupunan ng Washington Wizards na nagkakahalaga na ngayon ng $2.7 billion o 135 billion pesos. At ikatlo sa ating listahan ay si Manny Villar, ang richest man in the Philippines ngayon. Pinamumunuan ni Manuel Villar ang developer ng ari-arian na Vista Land and Lifescapes na pinamamahalaan ng kanyang anak na si Manuel Paulo. Ang pinakamalaking asset ni Villar ay ang kanyang stake sa Golden MB Holdings na dating Golden Bria, isang developer ng mass housing projects at memorial parks. Mayroon din siyang 3 iba pang nakalistang entity kabilang ang mall operator Vista Malls, home improvement chain All Home at supermarket chain All Day Marts. Ang kanyang asawang si Cynthia at anak na si Mark ay mga senador sa Pilipinas, habang ang anak na si Camilo ay isang kongresista na kumakatawan sa kanilang bayan sa Las Pinas sa Southern Metro Manila. Ang kasalukuyang net worth ni Villar ay nasa $8.8 billion at kayang netong i-acquire ang kahit na anong kupunan sa NBA kagaya ng kasulukuyang kampiyon na Denver Nuggets na nagkakahalaga ng $2.3 billion o 115 billion pesos. O di naman ay ang most expensive franchise na Golden State Warriors na nagkakahalaga ng $7.6 billion. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang C siblings. Ang 6 na magkakapatid na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley ay nagana ang kanilang kayamanan sa kanilang yumaong ama na si Henry C. Sr. Ang kanilang pinagsama-samang net worth na $12.6 billion o 630 billion pesos ay binubuo ng malaking bahagi ng mga stake na hawak sa publicly traded SM Investments at SM Prime ng grupo. Ngayon ang SM ay isa sa pinakamalaking conglomerates ng Southeast Asia na may interes sa mga department store, supermarket, bangko, hotel, real estate at pagmimina. Habang ang mga pang-araw-araw na operasyon ay pinamamahalaan na ngayon ng mga profesional sa labas, ang magkapatid ay nakaupo sa mga board ng grupo at ginagabayan ang pangkalahatang diskarte ng SM. Ang sisibling ay kayang-kaya i-acquire ang franchise ng Golden State Warriors na nagkakahalaga ng $7.6 billion o 380 billion pesos. At ang una sa ating listahan ay ang Marcos family. Ang Marcos family ay isang pamilyang politikal sa Pilipinas na itatag nila ang kanilang sarili sa politika ng bansa na nagtatag ng political dynasty. Usap-usapan nga na may nakatagong kayamanan ang pamilyang ito na tinawag na ill-gotten wealth. Iba-iba ang mga pagtatansya ng sinasabing ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, kung saan karamihan sa mga source ay tumatanggap ng halagang humigit kumulang $5 to 10 billion para sa yaman na nakuha sa mga huling taon ng Administrasyong Marcos. Ngunit may mga raw, extreme estimate ng yaman na nakuha mula noong 1950s na abot sa $30 billion o 1.5 trillion pesos. Sa perang ito, kayang-kayang mag-acquire ng mga Marcoses ng 15 NBA teams sa kabuang 30 team sa NBA. Kabilang na ang team ng Pelicans, Grizzlies, Timberwolves, Thunder, Hornets, Pistons, Magic, Cavaliers, Bucks, hanggang sa Golden State Warriors.